Caritas in Action. Sinabi ni Bishop Pabilio na hindi dapat mawalan ng pag-asa at pananampalataya. Ang ating pagtulong sa mga naapektuhan ng anumang kalamidad ay pagpapakita ng habag ng Diyos. Caritas in Action. Kahit po kami ganito, sa tulong po ng marami, kagaya ng Caritas. Ang pangyayaring ito ay isang magandang pagkakataon upang lalong yumaman sa pagdadamayan. Caritas in Action. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa pamagitan niyo ang mga simbahan nagkakaroon din ng pagkakataon upang makatulong din sa kanila sa pamagitan nga ng inyong tulong. Caritas in Action. Gawin mo ng mabuti ang iyong dapat gawin para sa ikabubuti ng lahat. Caritas in Action. This is the time na we should show our solidarity. Caritas in Action. Napakahalaga ng ginagamparan ng Caritas Manila sapagkat ang tugon nga sa matinding kahirapan, karahasan, pag-init ng mundo, no? At kawalan sa ating lipunan. Talaga, pag-ibig yan eh. Pag-ibig na hindi salita lang. Pag-ibig na nakikitang makapangyarihan sa gawa. At walang iba kundi ang Caritas, no? Ito yung Charity in Action. Caritas in Action. Hatid sa inyo ng Caritas Manila at Veritas 846. Kasama po natin live sa studio ang mag-inang si Teresita Toraja. Kasama po ang kanyang anak na si Tricia May Toraja, 15 taong gulang. Si Tricia po, mga kapanalig, ay na-diagnose sa karamdamang tinatawag na osteosarcoma. Kailan pa napag-alaman na may ganitong karamdaman si Tricia? Nung last year po na September, may bukol na po siya. So, hindi lang po namin pinapansin. Nung mga November po, lumaki na po. So, nag-decide na po kami na ipa-hospital na po siya. So, na-diagnose po siya ng February. February, okay. Sa Quirino po. Then, nilipat po kami sa PCMC. Diyan na po siya nag-diagnose po talaga ng cancer o sarcoma nga daw, stage 3. Kasi may kalat po siya sa baga. February, siya'y dumaan sa gamutan? Di pa po. Lahat po ng lab, MRI, CT scan. Puro check-up pa lang? Opo. Okay. Tapos nung di po nila masyadong maano dun sa Quirino, nilipat po kami sa PCMC. Diyan po siya na-diagnose talaga noong April 14. Diagnose po talaga siya ng cancer, osteosarcoma, stage 3. At the age of 15? Yes. 15 taong ka lang, ano? Sa ngayon, ano mga nararamdamang sintomas ni Tricia? Nanghihina po siya. Kasi yung sa chemotherapy po, nahirapan po talaga siya. Ongoing ang chemo mo ngayon, Tricia. Paano yung pag-aaral ng bata? Hindi siya pumasok ngayong school year. Pero nung nakaraan, pumapasok pa siya nun. Pumapasok po siya until February. Ngayon, siya ongoing chemotherapy po. Tapos, per OR na po siya. Anong ibig sabihin ng per OR? Operahan po siya. Lalagyan operation, po ng bakal. okay. Opo. Yung likod. Dito kamay po niya. Kasi dito po yung maga Okay. niya eh. Tatanggalin po yung parang ganun po ata. Tapos palitan ng bakal. Bakal. Opo. May kinakailangang halaga para maigawa ito, Mami? Wala naman po kasi sa PCMC po may nag-sponsor po sa bakal. Salamat. Sobra po yung pasalamat ko kasi talagang sa doktor po iniiyakan ko po sila. Sabi ko, putulin na lang po kasi hindi po namin kaya 35,000. Di pa masahe nga po pagkain namin. Hirap pa po kami. Construction worker lang po yung partner ko. Ako naglalabandera. Ako bihira lang. Tawag lang. Yun po yung namin. Sobrang hirap po na nagkaroon po siya ng sakit. Pero, fight lang po ako bilang isang magulang kasi ayoko na maging malungkot siya na nakikita ko nahihirapan. Kasi sa akin po siya kumukuha ng lakas na loob. Fight po siya. Maano po yung palaban. Paano po ninyo napag-alaman ang programang ito ng Caritas Manila at Radyo Veritas? Meron pong kasama ko po sa ospital na parehas din po kami ng case. Sabi niya,
sobrang naawa po kasi sila sa amin na, Mami, ba't ayaw mong lumapit sa Veritas? Punta po kayo ng ano nyo. Ganito tinuruan ako. Ang tagal bago ko na gawa kasi ako lahat po. Wala po akong katulong. Ako lang po lahat. Nagtatakbo, magpa-MRI, magpa-CT scan sa anak ko. Ako lang po. Wala po akong mag-anak, kapatid na tumutulong po sa akin. Mami, paano kami makakatulong sa iyong anak? Ano ang kailangan ninyo ngayon? Ang ano lang po namin yung pamasahin namin, panggastos-gastos po namin pag wala pong gamot sa ospital kasi mahal po kasi yung chemotherapy. Tapos paglabas po namin ng ospital, kailangan may bibilin po kami gamot, may ituturok po sa kanya. Kung wala po sa loob ng ospital, pipilitan po namin bumili sa labas. Kasi kailangan po kasi sa gamot niya. Ngayon, hindi po siya makapagsalita gaano kasi yung loob ng bunganga niya maraming parang bukol-bukol parang singaw, gano'n. Parang gano'n po. Opo. Hindi po siya makakain ng maayos. Okay. Yun po yung tama, yung bagong tama sa kanya nung chemo. Ilan ang kailangan nito siya? 29 cycle po kami. 29 cycle? Yes po, nakawalong cycle pa lang. Kakawalo. Tricia, maging matatag ka, maging malakas ang iyong loob. Kayang-kaya mo ito, okay? Hindi na kita matanong dahil sabi nga ni mama mo, nahirapan ka pa makapagsalita pero naniniwala tayo, Tricia, ginagabayan kayo ng Panginoon sa laban na ito. At sisikapin ng aming programa ng Caritas Manila na tulungan kayo sa abot ng aming kakayanan. Maghahanap kami, magtatanggap kami ng mga tutulong ngayon, mga tutugon. Antabayan na natin ang mga kapanalig nating makatutugon sa inyong pangangailangan. At antemano, sa lalong madaling panahon, ipapaabot namin ito sa iyo. Mami, may mensahe ka ba sa mga nakikinig at nanonood ngayon? Sa mga nakikinig at sa nanonood ngayon, sana po matulungan niyo kami. Tulungan niyo po kami ng anak ko na pagdasal niyo po rin yung anak ko. Tapos, sana po merong gabayan po kayo ng Panginoon na matulungan po kami sa panggastos po namin ng balik-balik po kami sa ospital. Ni bilang isang magulang nga po, hindi ko po maibigay sa kanya yung tamang pagkain na kahit bibili po ng saging, bibili po ng apple, hirap na hirap pa po kasi ang hirap po ng buhay. Unahin po yung bigas para may makain po kami. Maraming salamat po muli mula pa kayo sa Antipolo. Yes. So, Mami, bilang pauna lang, nabanggit mo bigas, meron kami dito na Caritas Manila bag. Naglalaman ito ng bigas at ilang mga pangunahing pangangailangan. Delata, bibigay ko to sa inyo ngayon. Bibit-bitin nyo pauwi sa Antipolo. Okay? At may iba pa tayong items na meron dyan. Bibigay ko para sa iyo, Tricia, ng mga religious item para magsilbing pampalakas pa ng iyong kalooban. Kaya mo bang magbigay ng maiksing mensahe, Tricia? Sa mga nakikinig, nanonood? Maraming salamat po sa lahat na nakikinig po ngayon. At maraming salamat din po sa inyo. At pinakapunta po kami dito kahit po maulan, masama po pakiramdam ko. Lagi po akong nagdarasal kahit nasa isip ko lang po. Sana po matulungan niyo po ako. Lalong-lalo na po yung mama ko po. Lord, wag niyo po siyang papabayaan. Ayoko pong magkasakit siya. Tuwing nagkakasakit po si mama, wala pong nag-aalaga sa amin. Siya lang po yung naging tatay ko po, naging nanay ko pa po. Maraming salamat po.
sisikapin namin matugunan kayo as soon as possible. Mga kapanalig nakikinig, nanonood po ngayon, bukas po ang text line natin para sa anumang tugunin nyo sa mag-ina na bisita ko po ngayon. Kung tayo may maitutugon, maitutulong, gawin nyo pundahan ang aming maliit na programa, Caritas in Action. Tatanggapin po namin yan at ipapaabot natin kay Tricia at sa kanyang mama, si Mami Tess na narito ngayon. Para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programang Caritas in Action, maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Caritas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number 560045905. BPI Savings Account Number 30635355701. Metrobank Savings Account Number 1753175069543. PNB Current Account Number 16827000571. At Union Bank Current Account Number 0003000012275. Maaari din magdeposito sa kahit saang Cebuana Lolier branch o sa pamamagitan ng www.caritasmanila.org.ph.